Yun, magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW dyan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito, marami na naman pong umiyak na kongresista sa ginawa po ni VP Sara. So, marami na naman pong umiyak sa Gedli dahil kumbaga dito marami na naman po nabuksan ng sabihin natin mga pagkakamali o yung pang-aabusong ginagawa ng mga mambabatas natin pagdating po sa mga witness, pagdating sa mga resource person, especially kapag iniimbitahan nila. So, dito, makikita lang dito, o dito mas mamumulat yung mga karapatan ng mga resource person na iniimbitahan ng mga mambabatas natin. Kasi usually, di ba, kaya marami nang ayaw umattend or natatakot umattend sa hearing ng Kongreso, ng Senado, dahil ano kumbaga dito, lantarang pinapahiya sila kapag hindi sila gusto ng mga nag-imbita sa kanila. O kumbaga sabihin natin kapag meron silang plano na ipahiya yung isang resource person, ito yung ginagawa nila. So dito, kay BP Sara, hindi nila nagawa. Dahil dito na-outsmart ni BP Sara itong mga kongresista at napaiyak niya. So, sa tulong na rin siyempre ni Gloria Macapagal Arroyo, kumbaga nasegundahan yung punto ni BP Sara. Kasi dito, hindi siya nag-out ng take. So, hindi siya nanumpa na usualing ginagawa ng mga resource person, ng witness, kapag sila iniimbitahan sa mga hearing ng mga mambabatas particular, siyempre doon sa dalawa, sa Kamara, sa House of Representatives, at sa Senado. So yun, binrake yun ni BP Sara ngayon. Yan ang pag-uusapan natin. At saka yung mga ibang mga nangyari pa after nung pagdalo niya dun sa committee hearing ng good governance. Pero dun sa good governance na yun kasi, ang topic pa rin is yung budget po ng OBP. Siyempre, andun pa rin yung walang kamatayang confidential funds kung paano ginastos, pati yung notice of disallowance na yun yung mas pinupuruhan nitong mga ng mga mambabatas natin. So, kumbaga parang doon sa pagkakamaling yun na tinanggap ni BP Sara, yung confidential funds na yun, yung pondo mismo na yun, na tinransfer sa kanya, yun yung malaki talagang naging pabigat sa karir ni BP Sara dahil doon siya ngayon pinupuntusan. So, yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So ito, panoorin po natin tong balitang to at tingnan natin kung ano ba yung mga nangyari sa nangyaring hearing kung saan dumalo nga si BP Sara at marami siyang pinaiyak na naman ng mga kongresista na nag-aabang lang sa Getly. Kasi nga gigil na magtanong sa kanya pero yun nga, hindi niya pinagbigyan o hindi niya binigyan ng pagkakataon na alam niya, makaporma kagad. So ito yung literal na sinasabi ni Trillanes dati, 'di ba, kay Alan Peter Cayetano na hindi kita papopormahin. So ito yung ginawa ngayon ni BP Sara sa mga kongresista na talagang hindi niya pinaporma at talagang alam niyo yun, talagang imbis na siya yung yumuko. Etong mga kongresista nanahimik na lang sa Getly dahil nga wala silang magawa kay BP Sara. Ito panoorin po natin. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Humarap pero hindi nanumpa si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng Kamara kaugnay sa paggastos ng budget ng kanyang opisina. Giit niya, paghahanda ito ng Kamara para sa isang impeachment case. Nang tanongin naman ng media sa relasyon niya sa Pangulo, hindi umano sila magkaibigan at sagot niya sa kung makikipagtandem pa sa isang Marcos. So yun, parang dito tinuldukan na ni BP Sara yung yung relationship between Marcos and Duterte. Kasi 'di ba, yan yung yan yung naging mga parang statement nila before nung nag-start silang tumakbo sa presidente at vice presidente nung eleksyon na yun. Na parang pinalalabas ng mga Marcos
na close sila, very close ang mga Marcoses sa Duterte. Kahit na ilang beses nang dininay ni Pangulong Duterte yung request o yung inaalok na tambalan nila ni 'di ba? Kung sa mga hindi nakakaalam, si Bongbong Marcos nakiusap din niyan kay Pangulong Duterte na maging running mate niya pero tinanggihan niya. So, nung itong tatakbo ng presidente, humihingi siya rin ng basbas kay Pangulong Duterte para, alam niyo yun, parang siya yung maging standard bearer ng administrasyong Duterte nung time na yun. Pero nabigo si Bongbong Marcos. Kaya ang ginawa, niligawan or si BP Sara yung tinarget. Yun nga lang, dahil nga ang kaibigan nga daw dito, sabi nga ni BP Sara, is si Senator Amy Marcos. So, nabilog yung ulo ni BP Sara kaya napapayag siyang tumakbo na bilang Vice President. May supposedly, 'di ba, dapat presidente yung tatakbuhan ni BP Sara. Kaso dahil nga siguro for some reason di natin alam kung bakit napapayag nilang tumakbo si BP Sara bilang BP. Lumabas na parang binigyan nila ng kahulugan na kaya nila napapayag dahil magkaibigan niya. So, parang etong si Bongbong Marcos, pilingero, parang ganon. Na since magkaibigan nga si BP Sara at si Amy Marcos, nag-assume na magkaibigan din sila. Kasi magkaiba yun di ba? Halimbawa, barkada ng kapatid mo, di ba? Hindi mo naman pwedeng sabihin na, kaibigan ko rin yan. Magkakilala kayo, pero hindi kayo sabihing magkaibigan na turingan. Kasi magkaibang-magkaiba yun. Hindi kagaya na itong nangyayari dito. Ang magkaibigan, si Amy Marcos, tsaka si Inday Sara. So, pilingero o asyumero na ito, na sinasabi niya, kaibigan niya rin, si BP Sara. Kaya nga, kung titingnan mo, parang nung time na nasa election period, makikita mo yung pagiging closeness nung dalawa. So, siguro binigyan ng kahulugan na na sila, magkaibigan na sila, pero dito dininay na ni BP Sara. Kumbaga dito tinuldukan niya na tumigil ka, Syumero, hindi tayo magkaibigan. So parang sinasabi dito, magkakilala lang tayo dahil ang kaibigan ko yung kapatid mo. So yun yung pinaka-strong message dito na isa sa mga binitawan ni BP Sara ngayong araw na to. Never again. Nakatutok si Ian Cruz. Humarap si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability kaugnay sa budget ng Office of the Vice President. Nagbunso dito sa privilege speech ni Manila Representative Rolando Valeriano na nagpunto sa umano'y maling paggamit ng pondo ng OVP. Isa yun sa mga hindi nagustuhan kasi ni BP Sara na bungad pa lang talagang naka-attack mode na kagad itong mga kongresista natin. Na ramdam ni BP Sara na talaga ang target siya. So, kumbaga dito, pinagbigyan yung privilege speech, yung opening privilege speech nitong kongresista na to. Parang hinayaan mo ng kumbaga, pinadama muna ni BP Sara. So, parang dito, kumbaga sa makina na sasakyan, pinainit niya muna yung mga makina nitong mga kongresista na to. Tapos bigla niyang bubuhusan ng malamig na tubig para alam niyo yun, biglang mag-contrast yung mga mga muscle nila. Alam mo yung parang kontragulat, parang gano'n nangyari rito So hindi nila inaasahan kung ano yung gagawin dito ni BP Sara. So na-outsmart sila rito. Kumbaga rito mga naka-attack mode na. Maiinit na yung mga makina nitong mga kongresista na to na anytime bigyan lang sila ng pagkakataon na makapagtanong. Talagang alam niyo yung raratratin na kagad nila si BP Sara pero hindi to ginawa ni BP Sara. Isa pa lang ng pagdinig, mainit na ang balitaktakan nang tumangging manumpa ang Vice Presidente. Ang nasa rules ninyo, witnesses lang po ang nag-o-oath. Wala po kayong rules sa resource persons.
Kita niyo yung gesture na yan, yung pagkasabi niya na wala yan sa rules, ang witness lang ang nag-oath, ang resource person, hindi sabay ganun ng ano, yung nagpamewang, ano bang tawag dyan, yung basta bigla siya nagganyan ng gesture. Strong message yan na sinasabi niya na mas matalino ako sa inyo, hindi niyo ako kaya. Dahil meron, kumbaga dito kasi sinasabi ni BP Sara, by the book tayo. So, nagpadala kayo ng letter, sabi nyo, resource person ako, at nakalagay dyan, ang witness lang ang mag-oath to take. So, dito, parang dito, pinaalala niya lang sa mga kongresista na sundin nyo kung ano yung rules. Kagaya ng rules sa budget. 'Di ba? Kung dito kasi parang pinalalabas kasi dito ng parang chairman nitong committee na to, na same lang yung resource person tsaka yung witness. Kaya kailangan din mag-take ng oath dito ni BP Sara. So parang ang dating dito kasi, yung budget ng presidente tsaka budget ko is parehas lang. So bakit bigla nyo sasabihin na kailangan ko mag-oath, which is wala naman dun sa rules. So same thing dun sa budget niya, na bakit ako lang yung binubusisi nyo, bakit yung iba hindi nyo binubusisi. Eh wala rin naman sa rules yun, na ako lang ang dapat ang busisiin ng budget. Kaya nga rito yung ganyang gesture, parang pinaalala niya rito na hindi kayo sumusunod. So, yung pagiging stricto, kumbaga dito ginamitan na dito ni BP Sara ng by the book. Ngayon, nakalagay sa letter ninyo, ang mag-take lang ng oath is yung witness at ang resource person ay hindi. So, bakit ako susunod doon sa gusto nyo mangyari na which is wala naman sa rules? So, parang kung nasa rules yan, okay, sige. Tuloy natin yan. Pero dahil nga wala sa rules, pumalag si BP Sara. At ito yung nakakagulat Ito yung maganda nangyari kasi rito Mukhang nag-usap itong si BP Sara at si Gloria Macapagal-Arroyo. Kasi kung mapapansin nyo, na, di ba, yan yung naging depensa ni BP Sara. Tapos biglang sinugundahan. Kumbaga, kumbaga binigyan ng pinatotohanan ni Gloria Arroyo yung rules na sinasabi ni BP Sara na hindi naman ako resource person, hindi ako witness, resource person ako. Kumbaga magkaiba yung sinasabi ninyo kasi ini-insist nitong presiding chairman na to na parehas lang naman daw yung treatment nila sa witness at saka sa resource person. Kaya obligadong mag-take ng oath lahat ng iniimbitahan nila. Pero syempre, hindi pumayag si BP Sara, pinalagan niya to. Yun yung isa sa mga ikinagulat nitong mga kongresista na to. Dahil syempre, kapag hindi nag-take ng oath itong si BP Sara, kumbaga pwede na nilang kapag nag-take ng oath si BP Sara, kaya na nila itong brasuhin. Kasi nag-take ng oath, kumbaga nanumpa ka na So, pasok ka na dun sa banga ng may batas kasi sila diyan na kapag nag-take ka ng oath, kumbaga under ka na nila ng kapangyarihan nila. So, magagawa na nila yung gusto nilang gawin. Unlike kung hindi ka magte-take ng oath, so pwede kang tumanggi sa mga gusto nilang mangyari. So, mangyayari dito, na-outsmart sila. Kumbaga rito, hindi nila mababraso si BP Sara, hindi nila mapipilit na sagutin yung mga tanong na gusto lang itanong. So, ang nangyari, bigo na naman sila sa mga plano nila na gisahin dito si BP Sara tungkol dito sa confidential funds niya. Na, alam niyo, nakakasawa na Mamaya, paliliwanag pa rin dito kung bakit nakakasawa na yung nangyayari rito na parang pinangungunahan nila yung report ng COA. So, wala pa yung final result para doon sa notice of disallowance ni BP Sara ng opisina niya. Pero dito sa mga kongresista, pinalalabas nila na mali na yung ginawa ni BP Sara doon sa kanyang paggamit ng pondo kasi kumbaga yung notice of disallowance na inisyu ng COA para sa mga kongresista,
guilty verdict na yun, na misuse na yung budget niya. So hindi nila, kumbaga hindi nila binigyan ng pansin yung paliwanag dito ng COA. Sa kanila, yung notice of disallowance is a sign of guilt na yon, na mali yung paggamit ni BP Sara. So dito lang, kumbaga rito, mapapanood natin dito kung paano sinugundahan ni Gloria Macapagal-Arroyo. So paano natin nasabing sinugundan or parang nag-usap na tong dalawa? Kasi naka-prepare na yung sagot ni ni Madam Gloria Arroyo eh. So siguro bago sila pumunta diyan, kumbaga alam na ni Arroyo na i-insist ni BP Sara na hindi siya magte-take ng oath. So nag-ready na ng isasagot or ng sabihin natin ng jurisprudence si Gloria Arroyo para backupan yung sinasabi dito ni BP Sara. Ma'am, ano lang po yun eh. Yung term lang po yun eh. Pero considered as a resource person din po kayo eh. Yes, sir. Opo. Resource persons nga po Kayo nakalagay witness dito. din po at saka resource person po. Si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal-Arroyo, ipinunto naman na base sa isang dati umanong desisyon ng Korte Suprema, hindi maaaring ituring na pareho ang isang witness at isang resource. Dito kasi may binasa ritong jurisprudence si Gloria Macapagal-Arroyo. Bale, ito yung nangyari dun sa Senate, sa House Congress hearing nito Kasi kung panonoorin niyo yung Congress hearing na may binanggit si Gloria Macapagal-Arroyo na nangyari before nung time ni Miriam Defensor Santiago. So, kumbaga, ni-raise din doon ni Miriam Defensor Santiago na magkaiba yung resource person sa witness. So, hindi pwedeng obligahin yung kumbaga hindi pwedeng ihalin tulad yung dalawang tao kasi magkaiba ng turingan or magkaiba yung tingin doon ng Supreme Court ng batas natin. So, dito lang makikita nyo na parang dito pinapakita lang na ganito mambraso yung ating mga mambabatas. Na kapag yung resource person is nag-under oath na, kumbaga parang, gaya na sinabi ko kayo sa inyo kanina, parang under na sila ng kapangyarihan ng komite, ng Senado or ng Kongreso once na nag-take ng oath. So, doon, nalalabag yung karapatan. So, kung mapapansin nyo, di ba, kung bulyawan na lang sila ng mga mambabatas, yung mga resource person, yung mga witness, once na nag-oath nag-take to sila ng oath, ganun-ganun na lang. Makikita nyo na di ba, parang sila na yung pinakamababang uri ng tao kapag nandyan na sa committee hearing na yan. So, ang sasabihan ka, ang sasagot mo lang, oo, hindi ka pwede magpaliwanag. So, dito, pinakita lang dito sa nangyayari na pwede rin gamitin ng mga future na iimbitahan na maging resource person na pwede silang hindi mag-take ng oath. Maniwala kayo, maraming gagaya dyan. Isa yan sa mga, kumbaga ito ni isa sa mga titingnan nila na dahil nga pinagbigyan nila rito sa ending kasi nito, pinagbigyan nila yung request sa pag-refuse ni BP Sara na mag-take ng oath. So, expect natin sa mga susunod na mga committee hearing, may mga resource person na hindi magte-take ng oath. Kapag alam nila na sila ay iimbitahan para mag-resource person at alam nilang kumbaga sila yung pupuntiryahin. So, pwede nilang i-invoke yung kailang karapatan na huwag mag-take ng oath kagaya ni BP Sara. So, tuloy natin itong sinabi rito ni Gloria Macapagal-Arroyo. Person. We cannot just trivialize. Kasi you're just a witness. You're a witness. Pareho na rin yung witness, resource person. They are not the same. The Supreme Court says they are not the same. And somebody who appears to be the accused has a different tier of protection from a witness. The point of the Honorable Arroyo is well taken, but we will proceed to the oath taking. If the Vice President refuse to take her oath, we will respect.
So ending, hindi nila napilit. So maraming mga kongresista na naman dito yung napaeleng-eleng, yung wala na naman mapupuntahan yung pagpunta rito ni VP Sara. Wala na naman tayong kumbaga yung plano natin. Wala na naman mangyayari. So mapapagalitan na naman tayo ni Speaker. Hindi na naman natin nag-isa rito si VP Sara. So parang ganyan yung mangyayari rito. So dito lumalabas lang talaga na hindi nila kaya yung talino ni VP Sara. Tandaan nyo, si VP Sara hindi naman yung baguang politiko. Matagal ng politiko yan sa Davao. So kumbaga yan, well-trained yan sa kanyang tatay kay Pangulong Duterte. Well-trained. Siyempre, malamang sa malamang naman yan during the time na hindi pa siya politiko, sumasama-sama na yan. Siyempre, kumbaga nakikita niya na kung paano patakbuhin yung Davao. So nakikita niya na yung mga senaryo, naririnig niya na yung mga nangyayari, nakikita niya yung mangyayari, naririnig niya na yung mga usap-usapan. So kumbaga may idea na siya. So hanggang sa naging politiko na siya at kumandidato diyan sa Davao, kumbaga well-trained na yan. Hindi niya na yan, kumbaga, kung yung ibang resource person, nabraso. Yung pinakamagandang term doon, nabudol ng itong mga kongresista natin na to dahil kita nyo naman, di ba, tuwing mayroon silang congress hearing, kapag hindi nila gusto yung tao, talagang ganun-ganun na lang kung ipahiya nila. No, you should answer by yes or no only. Nga, ganun-ganun pa, di ba? May pataas-taas pa ng boses. So, dito, hindi umubra yung yung plano nila rito. So, malamang sa malamang itong mga kongresista na to kung panonoorin mo yung hearing na yan, makikita mo bakas na bakas sa mukha ng mga kongresista yung pagkadismayan nila sa sarili nila. Kumbaga nautakan na naman sila ni VP Sara. Kasi after ng incident na yan, nagpaalam na si VP Sara. Pero kung titingnan nyo naman, napaka-respectful na ginawa ni VP Sara kasi ginalang pa rin naman niya. Kumbaga, binigyan niya ng tamang pag-address, kung paano niya i-approach yung presiding officer, at nagpapaalam siya na yung tono ng boses niya is talagang makitang mababa. Pero alam mo yung body language niya na pinapakita niya yung aura niya na kumbaga, kitang-kita mo yung aura niya na hindi siya magpapatalo basta-basta, pero yung tono ng boses niya, the way siya paano niya i-approach, paano niya i-address yung mga nasa loob ng session hall na yan, nandoon, mataas yung respeto niya. Pero syempre, may mga nabasa pa rin naman tayo mga lobas ng video na pinairal na naman daw ni VP Sara yung pagiging bratinela niya. Which is yun na lagi naman nilang sinasabi na isipin nyo paano siya magbabratinela dyan, nag-iisa lang siya. O sabihin na natin kasi dalawa yung naging kakampi niya during that hearing, si Congressman Marcoleta at saka si Gloria Arroyo. So kahit pa paano nagkaroon siya ng sasandalan kasi kumbaga binakapan siya ng dalawa. So kahit pa paano lumakas yung puwersa niya. Pero hindi yung ganong kalakas pero kahit siguro wala yung dalawa, kayang-kaya ni VP Sara. Yun nga lang, syempre mas lumakas lang yung puwersa niya dahil may backup siyang nakukuha sa likod niya. May sumisecond demotion, kumbaga parang ganun. So, walang nagawa rito itong mga kongresista natin. So, umiyak na lang sila sa Gedli. Please, your right hand. Do you solemnly swear that... Sa huli, ang mga nanumpalang, ang mga resource person mula sa Department of Budget and Management at Commission on Audit at ang bise na natiling nakaupo sa kanyang talumpati. Pero kung iisipin mo pwede rin hindi mag-take ng oath itong mga resource person na galing sa DBM, galing sa COA. Kasi nga resource person sila.
pwede nilang gayahin itong si VP Sara, pero syempre, alam niyo yun, yung may takot pa rin sila na kalabanin or suwayin itong mga kongresista. Syempre, alam nila na hindi nila kayang kumbaga hindi nila kayang palagan itong mga kongresista dahil nga syempre mga mga elected official yan, samantalang sila mga appointed lang, mga galing ng civil service. So hawak sila ng mga, kumbaga may mas mataas sa kanila na anytime alam nila pwede silang sibakin, pwede silang i-transfer sa ibang trabaho. So wala lang silang magawa. Unlike kasi dito kay VP Sara na siya yung head ng department at the same time siya vice president. So mas malakas yung, kumbaga mas mataas yung position niya na hindi siya pwedeng diktahan. Even yung presidente, hindi siya kayang diktahan kasi nga may separate ng power, although hindi siya kasama sa 3 branches of government, nakahiwalay siya, pero still, meron pa rin courtesy na equal treatment or meron silang kumbaga pantay-pantay na kapangyarihan kagaya ng 3 branches ng gobyerno natin. So, mas pinakita lang dito ni VP Sara na hindi ang vice presidente kahit na wala siyang, alam niyo yun, yung kasama doon sa 3 branches, kaya niyang maging equal doon sa 3. So parang pinaramdam lang natin dito kasi ang sinasabi lang kasi, di ba, kaya lang mababa ang tingin sa vice presidente dahil nga spare nga lang daw siya ng presidente once na hindi na mag-function, hindi na maging, sabihin natin, hindi na makapag-perform ng trabaho yung presidente, saka lang siya papalit. So dito lang, pinakita lang dito ni Vice President Sara Duterte na kahit ganun yung pinakamandato ng vice presidente, meron pa rin kapangyarihan or kaya pa rin niyang maging equal level sa 3 branches ng government natin. Iginiit ng bise na wala silang ginagawang mali. Wala raw nawaldas na pondo at kung meron mang audit findings, handa raw nila itong sagutin sa COA at kapag may naisang pangkaso, haharapin daw nila ito sa korte. Politika raw ang dahilan kaya siya ang puntirya ng investigasyon. Ito kasi yung sa COA, alam naman natin na may notice of disallowance na in-issue ang COA tungkol sa kanyang confidential funds. Ngayon, yung in-issue yung notice of disallowance kasi, pinakita rito ni Congressman Marcoleta na hindi ibig sabihin binigyan ka ng notice of disallowance is misuse na ng pondo. Mali na yung paggamit ninyo ng pondo. Yung kasi yung pinalalabas kasi ng mga bungabatikos dito kay VP Sara dahil nga meron siyang notice of disallowance, ang pinalalabas nila rito yung nagiging bukang bibig nila, mali daw yung paggamit ni VP Sara. So, iba yung interpretasyon nila doon sa notice na binigay ng COA. Ang sabi naman ng COA, malinaw na malinaw, hindi naman ibig sabihin na merong siyang notice of disallowance. Na yun, mali na yung paggamit. So, meron pa nga ritong 60 days si VP Sara para ayusin. Kumbaga ito appealable. So, pwede pa itong i-appeal within 6 months. So, wala pang sign of kumbaga hindi sinabi ng COA na guilty na for misuse ng funds ito si VP Sara. Pero siyempre, yun ang pinalalabas kasi ng mga kongresista nating against sa kanya. Pinalalabas nila na mali yung paggamit ni VP Sara. So yun yung every time meron silang mga hearing, every time may interview sila sa media, yan yung pinalalabas nila na mali yung paggamit ni VP Sara. Which is hindi naman yun yung ibig sabihin ng notice of disallowance ni VP Sara. Sinasabi lang doon na, kumbaga, winarningan lang siya na medyo mali yung paggamit nyo ng pondo
kailangan nyo ipaliwanag sa amin kung bakit sasabihin nyo na hindi mali yung findings nila. So, justify, kailangan mo lang i-justify. So, hindi pa lang siguro nagsasubmit si VP Sara, kaya naglabas ng notice of disallowance. Remember, ang notice of disallowance lumabas August lang. So, September, wala pang 1 month ang nakakalipas. Kaya yung kagad yung ipinupunto nitong mga kongresista. So, kung i-appeal yan, kung bibigyan pa, sabi nga ng COA, meron pa siyang 6 months. So, hanggang February pa, 2025, pwedeng i-appeal ni VP Sara yung notice of disallowance. Pero para dito sa mga kongresista, sign of na yun, ng guilty na si VP Sara doon sa paggamit, sabi natin, misuse ng pondo, maling paggamit doon ng pondo. So, yun kagad yung ipinupunto. Kaya nga sabi rito ni Marcoleta, gusto nga niya ipatawag lahat ng government agency na merong confidential funds na na-issuean ng notice of disallowance. Kasi, para makapagpagawa nga, diba, in aid of legislation, yan din yung laging sigaw nitong mga kongresista, kaya nila iniimbestigahan daw itong si VP Sara. Pero, ang punto ni Congressman Marcoleta, bakit naka-single out kay VP Sara kung in aid of legislation? So, dapat lahat ng agency na merong confidential funds na may notice of disallowance, kailangan imbitahan ninyo. So, from President, PNP, AFP, mga local government, mga under ng executive na merong confidential funds pa, like yung national, yung DND, Department of National Defense, Department of Foreign Affairs, alam ko meron din yun. So lahat yun, gustong imbitahan ni Marcoleta para maging fair. Kasi kung si VP Sara lang yung iimbestigahan tungkol dyan sa confidential funds na yan, napaka-unfair. Para gumawa ng batas, tapos isi-single out nyo lang yung Vice President, yung Office of the Vice President. So, yun yung pinaka-essence nung reklamong iniraise nitong mga kongresista kay VP Sara dahil 11 days lang daw nagamit yung pondo, tapos dahil doon sa 11 days nagkaroon ng notice of disallowance. Parang wala naman din naman sa rules kasi ng paggamit ng pondo kung ilang araw yan. Diba? As long as ginamit mo yung pondo, maipaliwanag mo saan mo ginamit yan, wala naman tayo nakikitang mali doon. Kasi pinalalabas lang nila kasi malaking pera nga naman kung tutusin, di ba? 125 million. Tapos 75 million doon napunta sa pagbili daw di umano ng mga gamit para sa doon sa pagbibigay ng reward. So may mga ganung may mga ganung kwento or yung yung medyo malalim pa kasi yung yung pag-process o yung sabihin natin yung napakalawak nung kung paano mo gagamitin yung pondo. So hindi lang kasi halimbawa confidential funds tapos may paggagamitan ng ibang pondo. May mga instances kasi na pwede. May mga nabasa tayo, may nakita rin tayong mga sabihin natin mga resulta ng ng kaso, parang ganun na jurisprudence na kinatigan ng Korte Suprema yung paggamit ng confidential funds sa ibang bagay. So may mga ganung resolution na nangyari kaya medyo medyo hindi naman ganun kasalimuot pero pinapayagan. Kaya hindi nga pwede kagad ditong sabihin na guilty kagad si VP Sara doon sa paggamit niya ng confidential funds na napunta doon sa notice of disallowance. So, talagang lang, alam mo yung pinasasama lang nitong mga kongresista, yung yung paggamit niya ng confidential funds na talagang hinahaluan ng politika kasi nga parang ngayon pa lang sinisiraan na para sabi nga ni VP Sara rito parang na to yung nag-i-start na silang mamulitika. So malayo pa yung 2028 kasi hindi naman siya tatakbo ngayong 2025 sa midterm election.
So, magpapahinga muna siya pero pinaghahandaan na kagad yung 2028 na eleksyon. So, tinatrabaho na siya ngayon. So, parang yun yung pinakapunto rito ni VP Sara. We're witnessing now is no ordinary legislative inquiry. This exercise is a well-funded and coordinated political attack. This much is evident from the very words of the privileged speech that prompted this inquiry. A speech that simply meant to say, do not vote for Sara on 2028. It is clear to me that this inquiry is not about misused funds, accountability, or governance. Instead, it is solely aimed at discrediting my name and my office to prevent future political contests. What you are trying to do is make a case for impeachment. Hindi naman ako kakandidato sa nalalapit na eleksyon. Matatandaan sa nakaraang pagdinig ng House Appropriations Panel, umalma si Vice President Duterte nang ungkatin ng mga mambabatas ang tungkol sa paggastos ng confidential funds ng OVP noong 2022. Nagrekomenda na rin ang Appropriations Committee na tapyasan ng mahigit 1 bilyong piso ang OVP budget para sa 2025. You have the complete freedom to do whatever you wish with the OVP budget. Dito binigay na ni VP Sara yung budget niya sa kamay ng mga kongresista. Dito parang pinapakaintindi niya lang dito sa atin na hindi siya after do sa budget. Whether ibigay o hindi, nasa kongreso na. Kumbaga binibigay niya na rito yung yung pasya. So with or without the budget, magtatrabaho sila. So parang ito yung pinaka-strong statement ni VP Sara sa taong bayan na hindi ako naghahabol sa budget ng gobyerno. Kung bibigyan ng kongreso ng budget o hindi, nasa kanila na yung pagpapasya. So makikita nyo rito talagang hindi siya yung kagaya ng ibang departamento na oo lang ng oo, tanggap lang ng kung ano yung sinasabi ng mga bumabatikos o bumubusisi sa budget nila. Pero si VP Sara hindi. Ibigay nyo hindi, that's fine. Pero prerogative nyo yan. Kumbaga parang kapangyarihan nyo yan. So igagalang ko. So hindi ako yung naghahabol dyan sa budget ninyo. Parang ganun. If you feel that all the documentary submissions are not enough, then by all means, huwag kayo magbigay ng budget. I will not allow myself to be subjected to an inquiry based on an empty, privileged speech, just so you can attack me and do indirectly what you failed to do directly during the budget hearings. Dahil hindi siya nanumpa, hindi tinanong ng mga mambabatas si VP Sara. Pero bago magtanghali, lumapit ang bise kay Chua. Pagbalik sa upuan, muling nagsalita ang bise para magpa-excuse sa pagdinig. May I request to leave the inquiry? Ma'am, pwede naman po, considering na hindi naman din po kayo naka-oath and alam naman po namin marami rin po kayong ginagawa. So yun. Napakagalang na nagpaalam ang Vice Presidente na kailangan niya nang lumayas. For some reason, di natin alam. Pero siyempre, sabi nga ni Congressman Chua, alam naman niya at naiintindihan naman niya na marami pang ibang inaasikaso ang Vice Presidente. Kaya, kumbaga, halaga rin ng oras niya. So, ang ending, walang nagawa itong mga kongresista na talagang busitin si VP Sara. At ang lumalabas dito, si VP Sara pa yung nakapangbuisit dito sa mga kongresistang alam mo gigil na na bumanat sa kanya rito. So hindi nakaporma itong mga kongresista sa kanya. Ni isa wala man lang nakapagtanong sa kanya para ungkatin ko ano yung mga gusto ungkatin tungkol doon sa budget niya. The Vice President is excused.
Sa ambush interview, sinabi ng bise na lantaran na ang ginagawa ng mga kinatawan para paghandaan ang impeachment laban sa kanya. Very obvious yung kanilang ginagawa na nagpa-practice sila kung anong gagawin nila. Tayo naman trabaho lang. With respect sa impeachment, wala naman po. Ito sinasabi niya, wala naman daw siya naririnig na may impeachment na niluluto laban kay BP Sara. Pero yan yung nagiging bukang bibig. Imposibleng hindi niya alam. Marami sa mga kongresista na ang bukang bibig ngayon impeachment. Na impeachable offense daw yung ginawa ni BP Sara dahil dun sa misuse daw ng funds, ng confidential funds. Dahil daw dun sa notice of disallowance na in-issue daw ng COA. So yun yung nagiging basihan daw ng itong mga kongresista kung bakit nila laging nababanggit yung impeachment complaint para dito kay BP Sara. Pero base dito kay Congressman Chua, hindi raw niya naririnig. Napaka-imposible naman na hindi niya naririnig na every time na may interview yung mga kongresistang yan, laging yan yung nagiging bukang bibig nila. Especially yung Makabayan Black na laging yan yung sinasabi. Hindi mo alam kung panakot ba o nagtatanga-tangahan na yan hindi naman kumbaga hindi yan kasama sa impeachable offense kasi wala namang sign na nagsasabi na guilty ang Office of the Vice President sa paggamit ng kanyang confidential funds. So dito pinapakita lang dito na itong mga kongresista, hindi mo alam na kung ito ba yung mga nagtatakipan, alam niyo yung nagpapatay malisya lang na hindi nila alam na may niluluto. Kahit na siguro dahil wala lang nagpapile sa plenaryo nila ng impeachment labang kay BP Sara. Pero naririnig nila, imposible naman hindi nila naririnig yan. Lahat naman niya may mga social media account na lumalabas din sa mga feeds nila. Yung mga pinagsasabi ng mga kapwa nila kongresista. So, imposibleng hindi nyo naririnig na may niluluto or may pinaplanong impeachment laban kay BP Sara. So, kaya nga sabi ni BP Sara rito, nagpa-practice na yung iba kasi parang kumbaga sa kanila parang sure na matutuloy yung impeachment. Kaya nagpa-practice na para at least kumbaga meron na silang dry run na ginagawa. So pagdating ng actual na impeachment case, kumbaga smooth na, naka-stick to the plan na sila. Ika nga ni Stella Kimbo, naka-stick to the plan na sila kung paano nila tatrabahuhin yung impeachment. Kasi alam naman natin kapag yan inihain sa House of Representatives, 90% or more than 50% yan lulusot yan. Kasi nga number game naman yan So, pag pinagbotohan yan, so malamang sa malamang, majority, lahat yan, tataas ang kamay, pati paa, para suportahan yung gustong mangyari ni Speaker Tambi. So, iilan lang dyan, sigurado, yung mga mag-o-oppose para pigilan yung impeachment. Once na yan, isasampa. Siyempre, alam natin, meron dyan dalawa sigurado na, which is si Marcoleta at saka si Gloria Macapagal Arroyo. Pero kung titingnan mo yung number, medyo napakalayo pa para sabihin natin mapigilan nila pagdating sa botohan kasi sa budget deliberation nga lang, di ba, majority bumoto na huwag payagang i-terminate yung discussion pagdating sa budget ng Office of the Vice President. So, doon pala makikita nyo na o makikita na natin na outnumber na talaga pagdating sa suporta kay BP Sara. So, malamang sa malamang, lulusot sa House of Representatives yung impeachment complaint. Pero pagdating sa Senado, doon lang medyo magkakaroon ng problema kasi kailangan aprobahan din ng Senado yung impeachment complaint. So, pag doon nagbotohan, medyo maganda yung laban kasi hindi pa ganun ka nai-impluwensyahan ng administrasyon yung Senado. So parang may pagka-independent pa itong ka-Senado. At the same time, may mga kaalyado pa dyan si BP Sara sa katauhan ng partido ng kanyang tatay. So mapipigilan yung impeachment complaint. So nagbitaw na rin naman ng salita dito si Chis Escudero kasi
hindi rin maganda, sabi nga niya, na sila yung hawak ng impeachment trial dahil once na halimbawa na matanggal yung VP Sara, isa sa kanila ni Speaker Romualdez, siyempre Speaker of the House tsaka yung Senate President, isa sa kanila yung posibilidad na papalit bilang Vice Presidente. So makikita dito na may interest yung kumbaga may yung intention meron na kaya nila pinupursue na matanggal ang Vice President kasi isa sa kanila yung pwedeng pumalit. So hindi maganda tingnan. So parang conflict of interest ang dating. So doon pa lang parang hindi na pabor si Chis Escudero na lumusot yung impeachment complaint laban dito kay VP Sara. Kung alam pa doon. So, hindi ko po alam. Wala po akong idea sa impeachment. Basta tayo, ginagawa lang po natin yung trabaho. Hindi man siya tinukoy. Sumagot si Vice President Duterte sa pahayag ni Speaker Martin Romualdez na ito yung yung 'di ba binira rito ni VP Sara si Speaker Romualdez na sinabi niya na 2 tao lang ang humahawak ng budget ng Pilipinas. So si Saldico at si Romualdez. Si Saldico medyo matapang pa kahit paano, pinangalanan niya si VP Sara doon sa kanyang kumbaga yung kanyang balik, yung kanyang kontra statement kay VP Sara. Pero itong si Romualdez, puro pahaging lang yung mga speech niya na hindi niya pinangalanan si VP Sara. Pero siyempre, napaka-obvious naman na hindi si VP Sara yung sinasabihan mo. Naglabas nga ng statement si VP Sara tapos personal na tinukoy yung pangalan mo. Tapos ikaw, hindi mo kayang pangalanan kung sino yung tinutumbok mo. So, lumalabas nga rito, mas matapang pa si Saldico kesa rito sa speaker. Diba? So, may katotohanan ba na etong si Saldico tsaka si Speaker Romualdez lang ang may hawak ng budget ng Pilipinas? Sabi nga ni Sir Ted Filon, hindi siya naniniwala kasi parang lumalabas dito, parte lang, malaki lang yung kanilang partisipasyon doon sa paghawak ng budget ng Pilipinas. So may mga accomplishment pa sila dyan na kasama. Kasi sabi nga ni VP Sara, di ba, may lumapit na 2 kongresista sa kanya para kunin yung komisyon doon sa budget ng pag-repair ng classroom ng DepEd. So may posibilidad na per department may naka-assign na congressman para kunin yung komisyon nila, yung kickback nila. So, yun yung magpapakita na hindi lang 2 tao ang humahawak. Siguro mali lang yung term doon ni VP Sara. Kumbaga parang siguro mas magandang term siguro na ginamit niya na may 2 tao lang na talagang pasimuno o nagmamanipula ng budget ng Pilipinas. Yung pera ng taong bayan, may 2 tao lang na nag-hocus-pocus. 'Di ba? Kasi hindi naman pwede siguro 2 kongresista lang yung pupunta sa kada department para kunin yung komisyon nila. Siyempre, masisilip yan ng ibang kongresista na hindi mabibiyayaan ng pondo. Or ng sabihin natin ng pwedeng ilagay na to sa personal commission Kasi pwede nang hindi to maliquidate kasi naibigay na yung budget sa mga department So, ang magbibigay ng liquidation doon is yung mga departamentong pinagbigyan ng budget. So, itong mga kongresista, alam naman natin, naka-liquidation by certification lang itong mga to. So, lulusot sa kanila yung COA. So, wala nang magiging problema pagdating sa liquidation. Pag yan, bumalik na sa kongresista, sa House of Representatives. So, mali lang talaga siguro yung sinabi ni VP Sara na 2 tao lang yung humahawak ng pera ng taong bayan sa Pilipinas. So, ika nga rito, sabi nga nila, buti pa si Saldico matapang kasi pinangalanan si VP Sara, pero itong si Speaker Romualdez, hindi niya kaya makipagsabayan kay VP Sara. So, puro pahaging lang yung sinabi niya rito na hindi niya tinukoy. Kaya ito, nagbigay ng pahayag dito si VP Sara. Pakinggan natin.
hindi nila kukonsintihin ng hypocrisy at evasion ng mga ahensya ng pamahalaan patungkol sa budget. Malamang ako yon dahil tinatanong ninyo ako ngayon about sa kanyang speech at sinasabi ko kung ano yung ginagawa nila ngayon dyan sa loob, yan yung inilarawan niya sa kanyang speech. Sa ngayon, hindi pa raw sila muli nakakapag-usap. So yun, kumbaga, pinucompare niya yung nangyayari doon sa Senate, sa Congress hearing na yon, tsaka doon sa speech ni Speaker Romualdez doon sa plenaries, the same lang. Na siya pa rin yung target nung ginagawa nilang mga statement. So, naka-focus lang sa kanya. So, wala nang bago doon wala nang bago doon sa mga attacking ginagawa nitong mga kongresista sa kanya. So, dito naman, kumbaga rito, sinabi na rito ni VP Sara na ito lantaran na hindi daw sila magkaibigan ni BBM. So, nagkasama lang sila dahil kailangan lang yun sa kampanya ng kanilang unity team. So, tuloy natin to. Usap ni Pangulong Bongbong Marcos. Huli pa raw silang nagkausap noon pang nagbitiw siyang kalihim ng Department of Education. Wala. Hindi naman kasi kami talaga nagkausap niyan. Hindi kami magkaibigan. Unang-una, nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. Ang sakit kaya ng ganyan, no? Yung feeling close kayo nung mga time na nasa election period kayo, tapos bigla kang i-deny na magkaibigan kayo at magkakilala lang kayo. Kasi ang turingan, sabi nga nila nung una, mag-best friend nga daw, di ba? Best buddy nga daw sila. So, makikita nyo naman sa gesture nila ng mga time na yun. Very close, alam nyo yun, na talagang nagja-jive yung kanilang personality. Pero dito, parang binuhusan dito ng tubig na malamig ito si BBM, na parang sinasabi rito ni VP Sara na masyado lang asyumero yung isa dyan kasi magkakilala lang kami, hindi naman kami magkaibigan yan. So parang ang dating dito, masyado lang pilingero. So, siyempre, di ba, parang example nga natin kanina, hindi naman pwedeng sabihin mo magkaibigan kayo ng barkada ng kapatid mo. Unless kung talagang lagi kayong magkasama, lagi kayong nag-uusap, pwede mong sabihin na magkaibigan kayo. Pero kung alam nyo yun, yung pupunta ka lang naman, tanguan lang kayo, di naman kayo nag-uusap, wala kayong personal attachment or relationship na masasabing para sa magkaibigan, hindi mo pwedeng i-assume na magkaibigan kayo. Yung mag-ex nga, 'di ba? Pag yung mag-ex nga pag nagkahiwalay, 'di ba? Hindi na sila magkaibigan. Nagtuturingan lang na magkakilala na lang. So, what more pa dito sa pagiging kaibigan lang siya ng kapatid. So, nagiging asyumero lang dito yung presidente kung ganun yung turing niya na gaya nga sabing ni VP Sara, hindi kami magkaibigan yun, nagkakilala lang kami dahil kumbaga nagsama lang sila dahil lang sa election period. So, bago pa man kami naging running mates, hindi na kami nag-uusap. Ang kaibigan ko talaga si Senator Amy Marcos. At nang tanungin kung may pagkakataon pang makipag-teammate siya sa mga Marcos. Oh, never again. Pag-alis ng vice. Ang sakit nun never again. So parang ang dating dito, alam niyo yung laging sinisigaw ng mga aktivista kapag tungkol sa martial law. Never again, never again, never again, di ba? May mga ganun. So ginamit dito ni VP Sara. So napakasakit nito para kay Bongbong Marcos na parang eto na, isa na to sa mga sign ng pagde-declare talaga ng digmaan na to between dito sa administration versus sa opposition. So dapat dito kabahan na rito si Bongbong Marcos kasi kumbaga etong si VP Sara may mga hawak ding alas to. Kung may hawak na alas ang itong administration natin ngayon kay VP Sara, malamang sa malamang may hawak din tong alas si VP Sara na inuunti-unti niya inilalabas tulad na lang nung corruption sa DepEd, di ba? So
dahil nga siya yung secretary nung time na yan, si BBM. So may mga nakikita na siyang mga illegal na nangyayari diyan, mga anomalya na pwede niyang i-broadcast pa. So may mga hawak pa sigurado siyang ibang mga dokumento or sabihin natin may iba pa siyang i-expose na uunti-untiin lang muna ni VP Sara kasi nga parang isinasabay niya lang muna kung paano umatake yung kanyang mga kalaban sa politika. So ito yung magiging magiging depensa niya. Depensang opensa, parang ganun mangyayari. Sabay to, opensa tsaka depensa. So ganun turmabaho si VP Sara sa mga kalaban niya sa politika. Habang nakadepensa siya dun sa mga binabato sa kanya, may kasama ng opensa para makita kung ano yung karakter ng mga taong bumabati ko sa kanya. Sa pagdinig, how many agencies today? With all due respect to the Honorable nagkainitan naman sina Representative Rodante Marcoleta at Manila Representative Benny Abante. Isa si Marcoleta sa nagtanggol kay Duterte sa pagdinig ng ito kasing si Abante, kung kung makasagot dito or kung makabigay ng dito kay Marcoleta pasigaw. Alam niyo yun, syempre, ikaw na maayos kang nag-i-interpolate ng sinasabi mo. Kasi ito yung yung ni-request kasi ni Dante Marcoleta na ipatawag lahat ng mga agencies na tumatanggap ng confidential funds na merong notice of disallowance na kailangan umattend din dito sa hearing na to. Huwag i-single out ang Office of the Vice President para makagawa sila ng tamang batas na naaayon sa lahat. Kasi imposible naman daw na kumbaga meron siya ritong meron na siya ritong hinala or sabi natin alam niya sa sarili niya na hindi lang ang Office of the Vice President ang merong notice of disallowance na merong confidential funds. Sa lahat ng departamento, lahat ng binibigyan ng confidential funds, meron din notice of disallowance. So dahil nga dito nasi-single out lang si VP Sara, pinatatawag niya. Pero nag-o-object. May mga nag-object ng kongresista at ito nga, isa si Congressman Abante na nagtaas ng boses na hindi rin nagustuhan ni Marcoleta kasi, kumbaga ikaw, maayos kang nakikipag-usap, tataasan ka ng boses. So parang pinalalabas dito ni Abante na mas mataas siya kay Marcoleta. So siyempre, hindi pumayag si Marcoleta ng ganun-ganun na lang at inaakusahan pa si Marcoleta na kumbaga strongly nag-o-oppose dun sa sinasabi ng mga kongresista. Kumbaga parang lumalabas dito ang isang oposisyon ng Kongreso si Marcoleta lang. So pakinggan niyo marap daw sa budget hearing ang bise, ipinaubaya raw niya sa Kongreso kung anong gagawin sa kanilang proposed budget. Kabilang sa iginigit ni Marcoleta, ang notice of disallowance ng OVP ay contestable at maaaring masagot sa loob ng 6 na buwan. Are you rebuking this committee? Why am I supposed to rebuke the committee? I am You not. have been saying things for a while. What? You have been rebuking this committee. You are saying that. We're not blaming the Vice President on this. I Honorable Marcoleta, we are not blaming the... 1 minute suspension is declared by the chair. Move to suspend. Sakaling muling ipatawag ng committee. So yun, yung ending, sinuspend muna, and then pinagbigyan mag-usap yung dalawa, pero the damage has done, so nagkainitan pa rin yung dalawa. So abangan natin sa mga susunod na hearing kung ganyan pa rin yung magiging takbo ng pamumuno, yung takbo ng magiging hearing na yan, kung iikot pa rin ba dun sa notice of disallowance ng COA, itong Office of the Vice President. So abangan po natin sa mga susunod na hearing po yan. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.